Masasabing siya ang jack of all trades kung talento rin lang ang pag-uusapan dahil bukod sa pagiging magaling na singer, actor at dancer ay isa rin siyang mahusay na host at product endorser. Kaya naman hindi nakapagtataka na mula noon hanggang ngayon ay marami pa rin ang sa kanya ay nagtitiwala. Mga kada, please welcome to Kada Umaga, Miko Aytona. Good morning, Miko! Good morning, Emma. Ang tanong, bakit napaka-talented mo? Siguro dahil sa mga nag-guide din sa akin before and sa mga training na nagawa ko before. Kasi alam mo naman sa industry natin, kailangan marami tayong bala, di ba? Na ma-share, na talent. So, ano talaga, process talaga, laging dapat meron kang ginagawang bago. Bata pa lang ba kumakanta ka na? Ano bang mas nauna? Kanta, sayaw, or acting? Nauna yung na-discover ko na sumayaw. Kasi dati, nung grade school pa lang ako, pagka may field demo kami sa school, ako lagi nasa harapan. Tapos ako lagi yung parang pinapag-lead ng grupo. And then, during, siguro before high school, I discovered naman na nakakakanta ako. And this is a trivia. Dati po, nung high school ako, I was a part of Kundirana sa Lasal Green Hills, kung saan po nabilang sila Gary V, sila Ogie, sila Kuya Dingdong, ganun. And doon ako po ay nagtitraining before with Kundirana. Ang isa sa mga nag-coach sa amin at nagpagaling sa amin sa Kundirana is no other than Mr. Tony Pet Gaba. Wow! Ayun na nga, hindi alam ng karamihan. Dumaan ako sa training ni Kuya Tony Pet. So, katulad nga ng sabi ko, Emma, nandun sa mga good mentors talaga yung doon ko utang lahat ng talents ko sa mga great mentors. Tulad ni Kuya Tony Pet Gaba. Meron ka bang ano bang klaseng trainer si Kuya Tony Pet? Stricto ba siya? Actually, hindi. Kasi pag sinabi kong stricto siya, baka maging last day ko na to. Hindi. I mean, si Kuya Pet talagang hindi siya cool lang. Very cool. Pag dinedirect niya kami, talagang very patient siya. Kasi syempre, yung iba sa amin, starting pa lang eh. So, very patient si Kuya Pet at saka hindi siya marunong magalit. Meron ka bang hindi malilimutan na sinabi ni Kuya Tony Pet na hanggang ngayon nagagamit mo? Hindi yung always do your, hindi lang 100%, pero mas higitan mo pa. And always be professional. At saka yung time. Very important. Pagka may call time ka ng ganitong oras, dapat 50 minutes, 30 minutes before the call time, dapat nandun ka na. Time is very important. Galing kay Kuya Tony Pet. Dami ko natutunan kay Kuya Tony Pet. Thank you, Kuya Mamaya Tony. masama na tingin niya sa akin. Pero Kuya Pet, makikihiram kasi ako ng pera. Kulang ako sa budget kasi. Pero doon talaga nagagaling. Dapat marunong ka din makinig sa mga nagtuturo sa'yo. Doon Yes. ka gagaling. Doon lalong mahuhon yung skills mo. Tama. Diba? Pero dito ba sa pamilya mo, meron bang singer or dancer? Ang daddy ko kasi, mahilig talagang kumanta. Actually, ang frustration niya talaga is to be a singer. So, natutuwa siya kasi namana ko yung talent niya. And, isa na namang trivia, si Darius Rason po ay aking grandfather sa mother side. So, sa aming family, siya lang naman yung nakilalang singer. Oo, ano na yun legendary singer na no? Nakasama ko rin dito. Nakasama rin natin dito sa Net25. Ayun, siguro, dun na rin din nagmana-mana yung singing talent ko. Punta tayo doon sa mga na-experience mo simula nung bata ka pa. Paano ka napunta sa TV? Ang magulang mo ba talagang ipinush ka? Nag-audition ka ba? O na-discover ka? TV. I started talaga, Emma, sa stage plays. Nag-trumpets ako, naggantimpala, nagpeta. Inikot ko na muna lahat. And then, I did this commercial na sumikat before. And that was, hindi ko na sabihin yung brand, pero Canton. So, marami namang brands na sumikat.
na sumikat at in-spoof sa kabilang stasyon. So doon, from there, sa commercial ko na yon, nakilala ako na pagka merong nasa school ako, pagka may liga sa basketball, ang tawag sa akin, uy, si Pansit Canton. And then, I audition. Yung Canton. Oo, si Pansit Canton yan. Uy, Canton lang. Si Canton yan, si Kailangan Canton. pumasok muna nila dito bago mabanggit. Tama. So yun, from there, nag-audition ako for ang TV. So doon ako nag-start and the rest was history. Ano sa tingin mo yung meron ka nung time na nag-audition ka dun sa commercial na ikaw yung napili nila? Makapal ang mukha ko. At saka makulit ako. Makulit ako, sobrang Ilang kulit ko. taon ka nito? 12 years old. Siguro, tama, mga 12, 11. So, yun pa, siguro, nadaan ko rin sa sense of humor. Kasi makulit akong bata eh. So, nadala din siguro sa ganun. Tsaka, yung acting na pag may sinabi sila sa akin, nagagawa ko naman. Ayun. Kagustuhan mo talaga yon. Ikaw talagang may gusto no. Oo, and I'm very thankful sa parents ko dahil sinuportahan nila ako at saka yung mga kapatid ko sa mga gusto naming mga careers. Sa dami ng talent mo, acting, dancing, singing, hosting, kung ano-ano man yan, saan ka pinakamagaling sa tingin mo? Pinakamagaling. Yan yung hinahanap ko. Hindi ko masabi. Pero ngayon, nag-e-enjoy ako sa hosting and singing. Ay, Dancing, matagal ko nang hindi masyadong- hanggat walang sample. Singing? Singing. Oo, pwede ba pa sample? Syempre, para sa'yo, Emma, gagawin ko. Okay, let's do a sample. Okay. Game. Sinong gusto mong singer, Emma, na kantahin ko? Kung sinong paborito mo? Alright. Sige, gawin natin to. Maestro. Wala nang nagawa si Mika. Masunurin ako, Emma. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nadurugo ang puso. Pogi, ganyan yan eh. Kung sakaling iwanan ka niya, nagbo-bowling siya, huwag kang mag-alala. Makakatry kaya May siya? nagmamahal sa'yo, nandito ako. Pogi, Galing! Ang galing naman nun. tamang-tama, kahit ko pa. Pero gusto ko yung, may isa ka pa ba na Sige. gustong ipasample? Meron pa? Pwede. Ang dami mong baon na, Sino pa, maestro? Okay, sige. Gawin natin yan. I think I'm falling in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid you turn away, but I'll say it anyway. Galing. I think I'm falling for you, Emma. Galing. I'm falling for you. More pa ba? Sige pa, more? Ba? More? Sige. Gary V tayo. Mag-Gary V naman daw tayo, Emma. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita kinabahan ako, tinabihan mo ako, Emma, kaya bibitawan. Gary V. Ibang klase yung energy mo, Miko. Meron ka pa bang baon? May request dito eh. More Ano ba daw. tayo? More? Maestro, ikaw bahala. Sagot mo ang buhay ko ngayon eh. Pati kahihiyan ko, sagot mo rin.
Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Grabe yung energy, grabe yung talent. Paano mo nahugot? Saan mo nahugot lahat ng lakas na yun, Miko? Pag nakakakita ako ng maganda, tumataas yung ano ko talaga, yung energy level. Yung energy. Lalo na nung nakaharap ko kayo kanina. Tsaka syempre pati ang audience. Alam niyo kung bakit? Dahil kada performance, di ba? Kada performance, kailangan talaga pagka humuhugot ka rin sa audience mo eh. Syempre kung ano yung pinupukol nyo sa aming support at doon kami humuhugot talaga ng energy. Sa inyong mga palakpakan! Diba? Totoo yun. Meron ka namang unforgettable performance, mapasinging, hosting, yung talagang tumatak sa isipan mo, hindi mo makakalimutan. Well, siguro ang pinaka hindi ko makakalimutan, si Sir Gary, he guested me sa kanyang Hong Kong show. And kasi super idol ko yan dahil syempre sa Kundirana, sila yung talagang we look up to them. So, there was a part na nag-duet kaming dalawa sa song na Reaching Out. So, ayun talaga yung hindi ako makapaniwala nung time na yun. At saka bago ako lumabas ng stage kasi intro niya ako, hindi ako makahinga. Totoo pala yun, yung stage fright talaga na parang walang lumalabas sa boses ko. Pero nung paglabas ko, ayun, God is good na pull off ko yung performance. Ano nga palang ginagawa mo backstage bago ka mag-perform? Of course, ang pinaka-importante is pray. Lahat naman tayo, lahat ng mga performers kinakabahan yan eh, bago lumabas. Pero pagka may guidance ka ng ating Panginoon, di ba? Paglabas mo, talagang mabe-bless ka. Lahat ng performance mo, i-guide ka talaga niya. So, yun ang pinaka-importante sa lahat. Alam mo, Miko, napaka-talented mo, plus napaka-gwapong mo pa. Kaya papapiliin kita, ha? Oo naman. Masyado akong paniwalain eh. Galibol. Funny pa naman ako. Paniwalain. Pero papapiliin kita. Kung ikaw ba, anong mas pipiliin mo? Gwapong walang talent? O hindi ka gwapuhan pero maraming talent? Ako, pipiliin ko yung kahit na hindi ka gwapuhan, basta napakadami mong talent. Kasi alam nyo, ang talent talaga, wala naman sa itsura eh, kahit nasa love eh, di ba? Pero pagka talented ka, napapasaya mo yung tao, or napapasaya mo yung nililigawan mo, eh, di ba, extra special, extra pogi points yun. Pagka kinakantahan mo siya, or sinasayawan mo siya minsan, or funny ka, ganun. So, it adds up talaga yung confidence mo pagka may talent ka. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.